Nagsimula ang lahat sa isang araw na tila pangkaraniwan. Nakaupo ako sa veranda ng aming bahay, pinagmamasdan ang mga dahon ng puno ng mangga na sumasayaw sa hangin. Nasa tabi ko ang tasa ng kape, ngunit hindi ko ito iniinom. Ang dami kong iniisip, pero ang pinakamabigat sa lahat ay ang nalalapit kong kasal. 2 linggo na lang at magiging asawa na ako ni Adrian, ang lalaking halos perpekto sa mata ng lahat maliban sa akin. Matagal na kaming magkasama ni Adrian. Kaya niyang pakalmahin ang mundo ko sa tuwing magulo ang lahat. Siya ang palaging nagbubukas ng pinto para sa akin, ang nagpapatawa sa tuwing malungkot ako, ang nagbibigay sa akin ng seguridad na laging hinahanap ng isang babae. Alam kong mahal ko siya, mahal na mahal. Pero bakit, sa kabila ng lahat ng iyon, may bahagi sa puso ko na tila nananabik sa ibang tao. Sa bawat araw na lumilipas, hindi ko maiwasang balikan si Rafael, ang unang lalaki na bumihag sa puso ko. Hindi siya ang tipong tinitingala ng lipunan. Suplado, tahimik, at may kakaibang misteryo sa likod ng bawat tingin niya. Pero siya ang unang nagparamdam sa akin kung paano maging totoo. Sa piling niya, hindi ko kailangan magsalita. Nauunawaan niya ako sa bawat galaw, sa bawat kibot ng labi ko. Ngunit ang lahat ng iyon ay nagtapos ng biglaan, parang isang libro na isinara ng hindi ko inaasahan. 2 taon na ang nakalipas mula nang umalis siya at kahit anong pilit kong limutin, naroon pa rin siya sa bawat sulok ng puso ko. Magiging masaya ka kay Adrian, paulit-ulit kong sinasabi sa sarili ko. Siya ang tamang piliin, siya ang nararapat. Pero sa tuwing sinasabi ko ito, may tumutusok sa akin, parang isang karayom na hindi ko mahanap ang pinagmulan. Naputol ang pag-iisip ko nang tumunog ang aking telepono. Si Adrian ang tumatawag. Sinabi niyang dadalaw siya at may sorpresa. Palaging ganito si Adrian, maalalahanin, mapagmahal, pero sa araw na iyon, para bang hindi ko kayang harapin siya. Pagdating niya, dala niya ang isang buket ng rosas, ang paborito kong bulaklak. Niyakap niya ako, mahigpit, at sinabing, 2 linggo na lang, magiging asawa na kita. Hindi ko na mahintay. Napangiti ako, ngunit sa loob-loob ko, isang tanong ang sumibol. Ito ba talaga ang gusto ko? Pinilit kong magpakatatag, inilabas ko ang aking itinerary para sa kasal at nag-usap kami tungkol sa mga detalye. Ngunit habang nagkukwento siya tungkol sa honeymoon namin sa Paris, ang isip ko ay naglalakbay sa ibang tanawin, sa isang beach na mapayapa kung saan hawak-hawak ko ang kamay ni Rafael. Hindi ko alam kung bakit bumalik ang alaala ng gabing iyon. Ang gabing sinabi niya sa akin, hindi kita kayang mahalin sa paraang nararapat, masisira lang kita. Pagkatapos noon, iniwan niya ako, iniwang basag at wasak. Sa gitna ng usapan namin ni Adrian, hindi ko naiwasan ang bumuntong hininga. Napansin niya ito. Okay ka lang ba? Tanong niya, puno ng pag-aalala. Tumango ako, pilit pinapakalma ang sarili, ngunit sa loob-loob ko, ang boses ni Rafael ang naririnig ko, ang boses na hindi ko kailanman nakalimutan. Kinagabihan, habang nakahiga ako sa kama, hindi ko maiwasang silipin ang aking lumang diary. Binuksan ko ito at ang unang pahina ang bumungad sa akin. Rafael, ang lalaking hindi ko kailanman makakalimutan. Puno ang pahina ng mga sulat na isinulat ko para sa kanya. Mga liham na hindi ko kailanman naipadala. Sa bawat salita, ramdam ko ang sakit ng pagkawala. Ngunit higit sa lahat, ramdam ko ang pagmamahal na hindi nawala. Habang binabasa ko ang mga pahina, isang piraso ng papel ang nalaglag mula sa diary. Isa itong lumang Polaroid. Nandoon kami ni Rafael, nakangiti, magkahawak kamay. Ang araw sa likod namin ay tila sumisimbolo sa kaligayahan na minsang naging akin. Napakapit ako sa litrato, nahulog ang mga luha ko. Sa loob-loob ko, isang tanong ang sumabog. Bakit hindi siya ang narito, sa halip na si Adrian? Kinabukasan, nagising ako na parang may bagong enerhiya.
pumunta ako sa coffee shop na malapit sa opisina, isang lugar na minsang naging tambayan ko. Habang hinihintay ang order ko, napansin ko ang isang pamilyar na muka sa kabilang mesa. Tumigil ang mundo ko. Si Rafael. Hindi ko alam kung paano ako makakilos. Ang daming tanong ang sumiksik sa isip ko. Bakit siya nandito? Bakit ngayon? Pero bago pa ako makapagdesisyon kung lalapitan ko siya, tumingin siya sa direksyon ko. Nagtagpo ang aming mga mata. Parang bumalik ang lahat, ang sakit, ang ligaya, ang mga alaala. Tumayo siya, lumapit sa akin, at sa isang iglap, naroon na siya sa harap ko. Matagal na, sabi niya, may ngiti sa kanyang mukha. Ngunit ang mga mata niya, puno ng lungkot. Hindi ko alam ang sasabihin. Parang natuyot ang lalamunan ko. Sa wakas, nagsalita siya. Ikakasal ka na, hindi ba? Napatingin ako sa kanya, nagulat. Paano niya nalaman? Ngunit bago pa ako makapagsalita, idinagdag niya, hindi kita hahadlangan, pero may isang bagay akong kailangang sabihin. Tumigil ang oras, tumigil ang lahat, at sa sandaling iyon, alam kong magbabago ang mundo ko sa susunod niyang sasabihin. Nasa harapan ko ang wedding gown na ilang linggo ko nang pinili. Maganda ito, perpekto sa mata ng karamihan. Ang tela ay sutla, ang disenyo ay elegante, at ang bawat detalye ay hinulma para sa isang araw na sinasabing pinakamakabuluhan sa buhay ng isang babae. Pero habang nakatingin ako sa salamin, bakit parang hindi ako ang babaeng iyon? Bakit sa halip na kasiyahan, may mabigat na pakiramdam na tila bumabalot sa dibdib ko? Naririnig ko ang tawanan ng mga bridesmaids sa likod ko. Sila ang pinakamalalapit kong kaibigan, ang mga taong kilala ako mula pa noong bata ako. Pero ngayon, habang nag-uusap sila tungkol sa mga bulaklak, sa seating arrangement, at sa mga pagkain sa reception, parang ibang mundo ang kinabibilangan nila. Ako naman, natutulala lang, pilit na iniintindi ang sarili kong damdamin. Excited ka na ba, Pia? Tanong ni Carla, ang matalik kong kaibigan. Nakangiti siya, parang alam niyang ang sagot ay oo. Tumango ako. Ang sagot ko ay tama sa teknikalidad, pero mali sa katotohanan. Excited ba ako? Siguro, pero hindi sa kasal, hindi sa gown, hindi sa bulaklak, hindi kay Anton, ang lalaking nakatakda kong pakasalan. Anton, mabait siya, marespeto. Mahal niya ako, sigurado ako roon. Sa lahat ng aspeto, siya na siguro ang ideal na partner. Pinipilit kong sabihin sa sarili ko na maswerte ako. Pero maswerte nga ba ako kung ang puso ko ay nasa ibang tao? Mula sa salamin, bigla kong nakita ang pamilyar na refleksiyon. Hindi ito refleksiyon ni Anton. Hindi rin ito refleksiyon ng mga kaibigan ko. Sa loob ng isang segundo, pumasok sa isip ko ang mukha ni Marco, ang lalaking hindi ko na dapat iniisip. Ang lalaking iniwan ko ilang taon na ang nakalipas. Ang lalaking hanggang ngayon ay tila hindi maalis sa puso ko. Bumalik sa akin ang alaala. Ang unang pagkakataon na nagkatinginan kami. Ang paglalakad namin sa ilalim ng ulan. Ang mga tawanan namin sa simpleng hapunan. Ang mga plano namin para sa hinaharap. Pero sa kabila ng lahat ng iyon, ako ang nagdesisyong tapusin ang lahat. Hindi dahil hindi ko siya mahal, kundi dahil takot akong sumugal. Takot akong sundin ang puso ko. Takot akong magtiwala. Pia, mukhang may iniisip ka, sabi ni Carla. Lumapit siya at hinawakan ang braso ko. Sigurado ka na ba kay Anton? Wala kang alinlangan? Ang tanong niya ay simple, pero ang sagot ay komplikado. Gusto kong sumagot ng oo para matapos na ang usapan, pero hindi ko magawa. Sa halip, tumingin ako sa kanya, tila umaasa na mababasa niya ang nasa isip ko. Wala naman, sagot ko, pilit nang ngumingiti, pero alam kong hindi siya kumbinsido. Ako rin, hindi kumbinsido. Pagbalik ko sa bahay, si Anton ang sumalubong sa akin. Nakangiti siya, may dalang buke ng mga rosas. Para sa pinakamaganda kong bride. Sabi niya, sabay abot ng bulaklak. Ngumiti ako, pero sa loob-loob ko may kirot na nararamdaman. Nakakahiya,
Pero sa kabila ng kagandahang loob ni Anton, ang mukha ni Marco ang pumapasok sa isip ko. Ang mga rosas na hawak ko ay tila naging simbolo ng mga bagay na hindi ko na maabot. Ang simpleng pagmamahal na iniwan ko para sa seguridad. Salamat, Anton, sabi ko. Hinagkan ko siya sa pisngi, pero hindi ko magawang tingnan siya ng diretso sa mata. Natatakot akong makita ang sarili kong kasinungalingan sa kanyang mukha. Habang nag-aayos kami ng dinner, biglang tumunog ang cellphone ko. Isang tawag. Hindi pamilyar ang numero. Nag-atubili ako pero sa huli sinagot ko rin. Hello? Tanong ko medyo maingat. Pia? Hindi ko kailangang tanungin kung sino ang nasa kabilang linya. Alam ko, ang boses niya ay hindi ko malilimutan. Si Marco, parang tumigil ang mundo ko. Ang kamay kong hawak ang cellphone ay biglang nanginig. Ang puso ko ay tila nagtakbuhan sa loob ng dibdib ko. Hindi ko alam kung paano sumagot. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Marco? Sagot ko, halos pabulong. Pia, kailangan kitang makita. Kahit isang beses lang, hindi ko kayang mag-isa, hindi ko kayang hindi ka kausapin. Ang mga salitang iyon ay parang matalim na kutsilyong tumagos sa puso ko. Hindi ko alam kung ano ang nararamdaman ko, galit, tuwa, takot, o lahat ng iyon ng sabay-sabay. Pero bago ako makasagot, biglang pumasok si Anton sa kusina. Nakatingin siya sa akin, nakangiti, pero may halong pagtataka sa kanyang mga mata. Pia, sino yan? Tanong niya, kaswal ang tono. Doon ko naramdaman ang bigat ng sitwasyon. Sa isang banda, si Anton, ang lalaking dapat kong pakasalan. Sa kabilang banda, si Marco, ang lalaking hindi ko pa rin mabura sa isip at puso ko. Dalawang tao, dalawang mundo, at isang desisyong hindi ko alam kung kaya kong gawin. Pinutol ko ang tawag. Tumayo ako, pilit na pinapakalma ang sarili. Pero bago ako makalabas ng kusina, tumunog ulit ang cellphone ko. Isang text mula sa parehong numero. Kung hindi mo ako kayang kausapin, Pia, pupuntahan kita. Hindi ako aalis hanggang makita kita. Tumigil ang paghinga ko. Pumasok ako sa kwarto at isinara ang pinto ng marahan. Ngunit tila bumagsak ang bigat ng mundo sa balikat ko. Ang bawat hakbang ko, kahit paunti-unti, ay parang nagpapatunog ng sigaw sa loob ng dibdib ko. Nasa mesa ang kahon ng mga paanyaya sa kasal namin ni Daniel. Lahat ng ito ay perpektong puti, may gintong letra at amoy bagong papel. Sa bawat paanyaya naroon ang mga salitang parang hindi ko na mabigkas sa sarili ko. Sa pag-iisang dibdib ni na Daniel at Elise. Ako si Elise. At sa loob ng ilang linggo, magiging ganap na asawa na ako ni Daniel, ang lalaking minahal ko o dapat kong mahalin, hindi ba? Siya ang perpektong fiancé. Mabait, maalaga, matalino, at higit sa lahat, mahal na mahal niya ako. Walang dahilan para mag-alinlangan ako. Walang dahilan para magtanong. Pero bakit parang may kulang? Ibinaba ko ang kahon ng paanyaya sa sahig at tumingin sa bintana. Sa labas, ang mga ilaw ng lungsod ay parang bituin na napakalapit, ngunit hindi mo pa rin maabot. Ganoon ang nararamdaman ko. Malapit na ako sa kaligayahan, pero laging may agwat. Ang agwat na iyon ay may pangalan. Siya si Adrian. Hindi ko siya nakita sa loob ng 2 taon. 2 taon mula noong nagdesisyon akong talikuran siya. 2 taon mula noong mas pinili ko ang tama kaysa sa totoo. Si Adrian na parang bagyo sa buhay ko, hindi mo alam kung saan ka dadalhin, pero sigurado kang magugulo ang mundo mo. Sa kanya ko natutunan kung paano magmahal ng walang pasubali, pero sa kanya ko rin natutunan ang sakit ng pagkalayo. Hindi kami nagtagal, hindi kami nagtagumpay, hindi kami kami. Pero siya ang hinahanap ng puso ko. Sa kalagitnaan ng pag-iisip ko, tumunog ang telepono ko. Si Daniel. Binasa ko ang pangalan niya sa screen at naramdaman ko ang bigat ng responsibilidad sa bawat letra. Sinagot ko ang tawag. Elise, mahal, tapos na ang meeting ko, pauwi na ako. Gusto mo bang kumain sa labas mamaya? Tanong niya, puno ng sigla. Hindi na siguro, Daniel. Medyo pagod ako, sagot ko,
pilit na humahanap ng dahilan. Okay lang, magpahinga ka, mahal kita, paalam niya bago ibaba ang tawag. Mahal kita, bulong ko sa hangin, pero hindi ko naramdaman ang bigat ng mga salitang iyon. Parang ito ay isang linya sa script na paulit-ulit kong binibigkas ng walang damdamin. Umupo ako sa kama at kinuha ang kahon ng mga paanyaya. Isa-isa kong binuksan ang mga ito, tinitingnan ang pangalan ko at ni Daniel. Sa bawat pahina, parang humihigpit ang buhol sa tiyan ko. Hanggang sa ang mga mata ko ay tumigil sa isang bagay na hindi ko inaasahan. Isang lumang litrato. Hindi ko maalala kung paano ito napunta roon. Pero sigurado ako kung sino ang nasa larawan. Si Adrian. Sa litrato nakangiti siya sa akin. Hawak ang kamay ko habang nakaupo kami sa bangko sa parke. Ang araw ay nasa likod niya. Ang liwanag nito ay parang sumasalamin sa kanyang mukha. Parang ang buong mundo ay umiikot sa kanya. Paano napunta ang litratong ito dito? Hindi ko maalala na itinago ko pa ito. Biglang bumalik ang alaala. Ang unang halik namin. Ang mga gabing magkasama kami sa ilalim ng mga bituin. Ang mga pangakong hindi natupad. Ang mga luha, ang sakit. At ang tanong na hanggang na ngayon ay hindi ko pa rin masagot. Bakit ko siya iniwan? Hindi ko malaman kung dahil ba sa takot o dahil sa pangarap na maging perpekto ang buhay ko. Ngunit ngayon, ang perpektong buhay na iyon ay parang isang panaginip na hindi ko kayang yakapin. Tumayo ako, hawak ang litrato, at naglakad patungo sa aparador. Binuksan ko ito at hinanap ang isang kahon na matagal ko nang hindi binubuksan. Naroon ang mga naipon kong alaala, mga sulat, mga tiket ng sine, at iba pang bagay na may kaugnayan kay Adrian. Hindi ko alam kung bakit hindi ko pa ito tinapon. Siguro dahil sa puso ko, alam kong may bahagi sa akin na ayaw siyang bitawan. Habang hinahalungkat ko ang mga lumang bagay, isang sulat ang nahulog mula sa kahon. Punit na ang gilid nito, pero malinaw pa rin ang sulat kamay ni Adrian. Binasa ko ito, at sa bawat linya, naramdaman ko ang boses niya sa loob ng utak ko. Elise, hindi ko alam kung paano kita mapapaniwala na mahal kita. Pero sana, balang araw, makita mo kung gaano kita kamahal. Kung pipiliin mo akong iwan, tatanggapin ko. Pero hinding-hindi kita malilimutan. Ikaw ang tahanan ko. Ang huling linya na iyon, ikaw ang tahanan ko, ang nagpatigil sa akin. Ang mga mata ko ay napuno ng luha, ang mga kamay ko ay nanginginig, at ang puso ko ay tila sumabog sa damdamin. Sa sandaling iyon, alam kong may desisyong kailangan kong gawin. Pero paano ko sisimulan? Paano ko haharapin ang katotohanan na hindi ko yata kayang mabuhay ng hindi siya? Nang biglang may kumatok sa pinto. Tumigil ang mundo ko. Hindi ko inaasahang may bisita. Pinunasan ko ang mga luha ko at inayos ang sarili bago ko binuksan ang pinto. Sa likod ng pinto, naroon ang isang pamilyar na mukha, isang mukha na hindi ko inaasahang makikikita muli. Si Adrian. Nakangiti siya tulad ng nasa litrato. Pero ang mga mata niya puno ng tanong. At bago pa ako makapagsalita, sinabi niya ang mga salitang nagpayanig sa mundo ko. Elise, alam kong mali ito, pero hindi ko kayang magpanggap na hindi kita hinahanap. Pwede ba kitang makausap? Tumigil ang oras, tumigil ang paghinga ko. At sa sandaling iyon, alam kong wala nang balikan. Sa bawat hakbang ko papunta sa altar, parang may pumipigil sa bawat paghinga ko. Ang mga bulaklak, ang musika, ang mga ngiti ng mga bisita. Lahat ng iyon dapat ay magbigay ng saya, ngunit sa halip ay tila nagiging tanikala. Hindi ko alam kung takot lang ba ito o baka naman mas malalim pa ang dahilan. Pero paano ko sasabihin? Paano ko haharapin ang katotohanang bumabalot sa puso ko? Si Adrian ang fiancé ko. Mabait siya, maalaga, at walang ibang hangad kundi ang kaligayahan ko. Sa loob ng 5 taon naming magkasama, pinatunayan niya kung gaano niya ako kamahal. Kaya nang mag-propose siya, hindi ko nagawang tumanggi. Sino ba naman ako para talikuran ng ganitong klase ng pagmamahal? Para akong prinsesa sa piling niya, hindi ko kailanman naramdaman ang kakulangan.
Pero bakit sa kabila ng lahat, may bahagi ng puso ko na nananatiling bakante? Isang bahagi na hindi kay Adrian nakalaan. Hindi ko maiwasang bumalik sa alaala ni Miguel. Siya ang unang lalaking minahal ko, ang unang nagpatibok ng puso ko. Hindi perpekto ang relasyon namin, pero sa bawat away at tampuhan, naramdaman ko ang lalim ng koneksyon namin. Siya ang tipo ng tao na kahit walang sinasabi, nauunawaan ko. Isang tingin lang, alam ko na ang nasa isip niya. Ngunit hindi naging madali ang pagmamahalan namin. May mga bagay na hindi namin napagkasunduan at sa huli, siya ang unang bumitaw. Akala ko noon, kaya ko siyang kalimutan. Sa paglipas ng mga taon, natutunan kong tanggapin ang pagkawala niya. Dumating si Adrian at sa kanya ko ibinigay ang pagkakataong muling magmahal. Pero may mga gabi na sa tuwing mag-isa ako sa kwarto, bumabalik ang mga alaala ni Miguel, ang tawa niya, ang paraan niyang tumitig sa akin, ang mga pangako niyang kahit kailan hindi natupad. At ang mas masakit, kahit ang sakit na dulot niya, hinahanap ko pa rin. Kanina, bago ang seremonya, dumaan ako sa silid na pinagdausan ng preparasyon. Doon, nakita ko ang sulat na iniwan ni Miguel. Isang simpleng sobre na may pangalan ko. Hindi ko alam kung paano niya nalaman ang araw na ito, pero naroon iyon, malinaw at matapang. Hindi ko alam kung bubuksan ko ba, pero ang damdamin ko'y parang alipin ng mga salitang maaaring nakapaloob doon. Sa huli, bumigay ang kamay ko. Binuksan ko ang sulat. Catherine, ang simula niya. Hindi ko alam kung dapat ko pa bang gawin ito, pero kung hindi ko sasabihin ngayon, baka habang buhay ko itong pagsisihan. Mahal kita. Hindi ko alam kung hanggang kailan, pero sigurado ako. Hindi pa rin nagbabago ang nararamdaman ko para sa'yo. Alam kong malapit ka ng ikasal at wala akong karapatang pigilan ka. Pero gusto kong malaman mo na kung sakaling magbago ang isip mo, narito lang ako, naghihintay. Halos mahulog ang sulat sa mga kamay ko. Ramdam ko ang panginginig ng bawat daliri ko, ang pagdagsa ng emosyon na pilit kong itinatago. Si Miguel, ang lalaking iniwasan ko, ang lalaking sinubukan kong kalimutan. At ngayon, sa araw ng kasal ko, bumalik siya. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Ang bawat salita sa sulat ay parang mga lambat na humihila sa akin. Pilit akong kinukulong sa nakaraan. Catherine, tawag ni Adrian. Nasa labas siya ng silid, naghihintay. Mabilis kong itinago ang sulat at tumayo. Andyan ka ba? Malapit nang magsimula. Oo, Adrian, lalabas na ako. Sagot ko, pero hindi ko maitatanggi ang pagkabasag ng boses ko. Pinilit kong mag-ayos ng sarili, pinilit kong ngumiti. Pero sa bawat galaw ko, nararamdaman ko ang bigat ng mga salitang iniwan ni Miguel. Pagdating ko sa altar, naroon si Adrian, nakangiti. Sa likod niya, naroon ang mga pamilya namin, ang mga kaibigan, ang lahat ng taong nagmamahal sa amin. Pero sa likod ng lahat ng iyon, may isang presensya akong nararamdaman. Hindi ko alam kung totoo ba o imahinasyon lang. Pero nang tumingin ako sa likuran ng simbahan, nakita ko siya, si Miguel. Nakasuot siya ng simpleng damit, pero ang mga mata niya ang nagbigay sa akin ng sagot na matagal ko nang hinahanap. Hindi siya umalis, nandoon siya, nakatingin sa akin, tila nagmamakaawa. Ang puso ko'y bumilis ang tibok, ang mga paa ko'y tila naninigas. Wala akong magawa kundi magpanggap na hindi ko siya nakita. Ready? Tanong ni Adrian habang nakangiti. Tumango ako pero ang isip ko'y naguguluhan. Paano ko sasagutin ang tanong na ito kung ang puso ko'y may ibang sagot? Sa bawat segundo, nararamdaman ko ang pagkapunit ng damdamin ko. At sa huli, nang magsimula ang seremonya, may isang tanong na hindi ko maalis sa isip ko. Kung mahal ko si Adrian, bakit si Miguel pa rin ang hinahanap ng mga mata ko? Nang dumating ang bahagi ng pagbigkas ng tumingala ako kay Adrian. Pero bago ako makapagsalita, isang bagay ang nangyari. Isang sigaw ang narinig ko mula sa likod. Si Miguel, tumayo siya at nagsalita. Catherine, huwag kang magpakasal.
Natigil ang lahat. Ang mga bisita'y napatingin sa kanya, ang pare ay napatigil. Si Adrian, gulat na gulat, hindi makapagsalita. At ako, nanatili lang akong nakatayo, hindi alam kung anong gagawin. Pagkatapos ng masayang gabi ng pagdiriwang kasama si Martin, ang aking fiancé, bumalik kami sa aming apartment na magkasama. Nakatitig siya sa akin, puno ng pagmamahal ang kanyang mga mata habang hinuhubad niya ang kanyang coat at inaabot ang kamay ko. Kaya ko bang talikuran ng isang lalaking ganito ang pagmamahal para sa akin? Pagod ka na ba? Tanong niya, sabay hila sa akin papunta sa sofa. Umupo siya nang malapit sa akin, ang kamay niya nasa tuhod ko, parang nag-aalok ng kumpiyansa. Alam mo, hindi ko maipaliwanag, pero nararamdaman ko na parang may bumabagabag sa'yo. Napakurap ako, pilit na hinahanap ang tamang sagot sa tanong na hindi niya binigkas. Ano bang sasabihin ko? Na nasa isip ko si Leo, ang lalaking iniwan ko noon. Ang lalaking minsan kong minahal ng todo, pero hindi ko binigyang pagkakataon. Ang lalaking kahit nasa harapan ko si Martin, ay parang multong bumabalik sa bawat sandali. Hindi, hindi ko kayang aminin iyon. Hindi ko kayang sirain ang tahimik na pagmamahal na iniaalok ni Martin sa akin, kahit pa parang hindi ito sapat para punan ng kawalan sa puso ko. Wala. Siguro dahil sa stress ng kasal, sagot ko sa wakas, iniwas ang tingin. Ngumiti siya, hinawakan ang mukha ko ng marahan. Huwag kang mag-alala. Magiging perfect ang lahat, ako ang bahala sa'yo. May bahagi ng puso ko ang gustong maniwala sa mga salitang iyon, pero may mas malalim na bahagi na nagsasabing hindi ito ang hinahanap ko. Hindi ito ang gusto ko. Hindi ito ang tamang bahala. Kinabukasan nagising ako ng maaga. Si Martin mahimbing pa rin ang tulog sa tabi ko. Tumayo ako at tumingin sa bintana ng kwarto namin. Isang umagang puno ng sikat ng araw. Pero para sa akin, parang may ulap na nakatakip sa paligid. Kinuha ko ang cellphone ko at walang kamalay-malay ang mga daliri ko, naghanap ako ng pangalan niya. Leo. Matagal ko nang hindi nakikita si Leo. Sa katunayan, halos 2 taon na mula noong huli naming pagkikita. Pero kahit gaano katagal, parang sariwa pa rin sa akin ang mga alaala. Ang paraan ng kanyang pagtawa, ang paraan ng kanyang paghawak sa kamay ko na parang kaya niyang ayusin ang lahat ng problema ko. Ang sakit noong araw na sinabi niyang hindi na kami pwede, na kailangan naming maghiwalay para sa kapakanan ng lahat. Ang mga salitang iyon, kahit ngayon, ay parang latay sa puso ko. Walang babala sa sarili ko, pinindot ko ang chat box. Hindi ko alam kung bakit, pero may kung anong puwersa ang nagtulak sa akin para magsimula ng mensahe. Simple lang ang isinulat ko. Kumusta ka na? Hindi ko inaasahan na sasagot siya agad. Ngunit sa loob lamang ng ilang minuto, nag-vibrate ang cellphone ko. Ang sagot ni Leo, "Ikaw ba to? Hindi ko inaasahan ang mensahe mo. Kumusta ka rin?" Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Hindi ko maipaliwanag. Ang excitement, ang kaba, ang guilt, lahat ng emosyong iyon ay naghalo-halo sa loob ko. Mahina ang mga hakbang ko papunta sa kusina para hindi magising si Martin. Umupo ako sa dining table habang nakatitig sa screen ng cellphone, iniisip ang susunod na isusulat. Hindi ko alam kung bakit kita naisip, sagot ko, pero gusto ko lang marinig kung okay ka. Okay naman ako, pero ikaw mukhang may gusto kang sabihin. Ang mga salitang iyon ay parang isang hamon. Gusto ko bang sabihin sa kanya ang totoo? Gusto ko bang aminin na kahit nakatakda na akong ikasal, siya pa rin ang laman ng puso ko? Hindi. Hindi ko kayang sabihin iyon. Hindi ko kayang magbigay ng dahilan para bumalik siya sa buhay ko. Pero hindi ko rin kayang magpigil. Malapit na akong ikasal, sagot ko, diretso. Pero hindi ko alam kung bakit hindi ko maalis sa isip kita. Walang sagot, tumahimik ang chatbox at naramdaman ko ang kaba na parang sumabog sa dibdib ko. Ano kaya ang iniisip niya? Galit ba siya? Naguguluhan ba siya?
Pinagsisisihan ba niya ang lahat ng nangyari sa amin? Nagring bigla ang cellphone ko, si Leo. Hindi ko inaasahan na tatawag siya. Nanginginig ang kamay ko habang sinagot ko ang tawag. Hello? Hindi ko alam kung tama bang kausapin kita ngayon. Sabi niya, ang boses niya mabigat at puno ng emosyon. Pero kung gusto mong malaman ang nasa isip ko, eto, hindi kita nakalimutan kahit kailan. Halos mahulog ang cellphone ko sa narinig kong iyon. Ang simpleng salitang iyon, ang pag-amin ni Leo ay parang nagpabago sa lahat. Sa isang iglap, ang mundo ko, ang plano ko, ang kasal ko, lahat iyon ay parang gumalaw. Leo, hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Ang mga salita ko parang naipit sa lalamunan ko. Sabihin mo sa akin, ano ang gusto mong gawin? Tanong niya, ang boses niya diretso pero puno ng kirot. Kung hindi mo ako makalimutan, bakit mo siya pinili? Bago pa man ako makasagot, narinig ko ang boses ni Martin sa likuran ko. Sino ang kausap mo? Napalunok ako ng malalim, ang cellphone ko nasa kamay ko pa. Nakatitig sa akin si Martin. Ang mga mata niya puno ng pagtataka, pero may bahagyang sakit na hindi niya maitago. Hindi ko alam kung paano sasagutin ang tanong niya. Pero alam kong hindi ko na maitatago ang gulong nasa puso ko. Habang papalapit ang araw ng kasal namin ni Adrian, tila mas bumibigat ang bawat hakbang ko. Sa kabila ng pag-aalaga niya, ng mga yakap niyang kay higpit, at ng mga salitang palaging nagbibigay ng katiyakan, may bahagi ng puso kong hindi tumitigil sa pagtatanong. Bakit parang may kulang? Bakit parang may hinahanap pa ako? Kagabi, nagkaroon kami ng dinner date. Nasa isang mahal at masarap na restaurant kami na pinili ni Adrian para ipakita kung gaano niya ako kamahal. Ginawa niya ang lahat para mapasaya ako, mga bulaklak, musika, at ang serbisyong halos hindi ko maipaliwanag sa sobrang ganda. Pero habang pinagmamasdan ko siya, habang binibigkas niya ang mga plano namin sa buhay, hindi ko maiwasang mapansin ang mga sandaling hindi ko nararamdaman ang init ng damdamin ko para sa kanya. Hindi ko alam kung ano ang mali. Tila may boses sa utak ko na pumipigil sa akin na paulit-ulit na nagtatanong, ito ba talaga ang gusto mo? Siya ba talaga ang gusto mo? At bawat tanong na iyon, may sagot akong pilit inaamin pero ayaw kong tanggapin. Pag-uwi ko, nagkulong ako sa kwarto. Umupo ako sa tabi ng kama, nakatitig sa engagement ring na kumikislap sa daliri ko. Maganda ito, perpekto tulad ni Adrian. Pero parang hindi sapat ang kinang nito para patahimikin ang puso kong naguguluhan. Nagulat ako nang magring ang cellphone ko. Si Mia, ang matalik kong kaibigan, ang tumatawag. Agad kong sinagot. Kamusta ang date niyo ni Adrian? Tanong niya, puno ng excitement sa boses. Okay naman, tahimik ang buong sala. Nasa harapan ko ang mga papel na ibinigay ni Mama, listahan ng mga suppliers para sa kasal, mga pangalan ng abay at ang disenyo ng gown na pinili niya para sa akin. Dapat ay masaya ako. Dapat ay todo ang nangiti ko habang iniisip ang araw kung kailan magiging opisyal na kaming mag-asawa ni Daniel, ang fiancé ko. Ngunit bakit parang ang bigat ng dibdib ko? Bakit parang may kulang? Nasa tabi ko si Daniel, nakaupo sa sofa habang abala sa laptop niya. Napaka-perpekto ng imahe niya. Matalino, mapagmahal, maayos magdamit, at higit sa lahat, sigurado sa akin. Pero habang nakatingin ako sa kanya, hindi ko maalis ang pakiramdam na parang may ibang taong dapat na nasa tabi ko. Sa bawat ngiti niya, sa bawat haplos ng kamay niya sa balikat ko, pilit kong sinasabi sa sarili ko na tama ang desisyon ko. Pero sa likod ng isip ko, may isang pangalan na paulit-ulit na bumabalik. Si Adrian. Hindi ko alam kung bakit bigla siyang bumalik sa alaala ko. Matagal na ang huling beses na nagkita kami. Mula nang magdesisyon akong kalimutan siya, hindi ko na siya hinanap o kinontak. Pero simula nang magsimula ang mga plano para sa kasal, tila hindi ko siya maalis sa isip ko. Paano kung siya ang tamang tao para sa akin?
Paano kung mali ang desisyon ko? Okay ka lang ba? Tanong ni Daniel, napansin ang tahimik kong pagkakatitig sa papel. Napatingin ako sa kanya, pilit ngumiti. Oo, pagod lang siguro, sagot ko, ngunit alam kong hindi iyon ang totoo. Hindi ko kayang sabihin sa kanya na naguguluhan ang puso ko. Hindi ko kayang ipaalam sa kanya na may ibang tao akong iniisip. Isang taong wala namang kinalaman sa buhay ko ngayon. Tumayo siya at tumungo sa kusina para kumuha ng tubig. Sinamantala ko ang pagkakataong iyon para tumingin sa cellphone ko. Binuksan ko ang social media at doon ko nakita ang post ni Adrian. Isang larawan, nasa isang beach siya, nakangiti, masaya. Sa caption nakasulat ang new beginnings, halos hindi ako makahinga. Ang simpleng larawan at mga salitang iyon ay parang biglang nagpaalala ng lahat ng alaala namin. Ang mga gabing magkasama kami, ang mga tawanan, ang mga pangakong binitiwan pero hindi natupad. Nagdesisyon akong magsulat sa kanya. Hindi ko alam kung tama ba ito, pero sa pagkakataong iyon, hindi ko na mapigilan ang sarili ko. Kamusta ka? Iyon ang una kong mensahe sa kanya. Ang simple, ngunit puno ng tensyon ang bawat letra. Pagkatapos kong pindutin ng send, tumigil ang mundo ko. Hindi ko alam kung magre-reply siya. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin niya kung sakaling mag-reply siya. Ngunit 1 minuto lang ang lumipas, dumating ang sagot niya. Matagal na rin, kamusta ka rin? Halos maputol ang hininga ko. Napaisip ako kung ano ang susunod kong sasabihin. Napatingin ako kay Daniel na abala pa rin sa kusina. Hindi niya alam ang nangyayari. Hindi niya alam ang mga tanong na bumabalot sa isip ko. Sa puntong iyon, naramdaman ko ang matinding guilt. Mahal ko ba talaga si Daniel? O mahal ko lang siya dahil siya ang naging safe choice? Nagpatuloy ang pag-uusap namin ni Adrian. Simula sa simpleng kamustahan, nauwi kami sa mga alaala ng nakaraan. Ang unang date namin, ang huling away namin, ang mga bagay na hindi namin nasabi sa isa't isa. Napansin ko na kahit ilang taon na ang lumipas, parang walang nagbago. Parang siya pa rin ang taong kilala ko noon, ang taong minahal ko noon. Nagulat ako na nakipag-usap ka pa sa akin, sabi niya. Nagulat din ako sa sarili ko, sagot ko. Ikakasal ka na, di ba? Tanong niya. Bigla akong natigilan, alam niya. Malamang nakita niya ang mga post ko. Oo, sagot ko. Hindi ko alam kung bakit parang may kirot sa dibdib ko habang sinasabi ko iyon. Masaya ka ba? Muli, isang tanong na nagpatigil sa akin. Paano ko sasagutin iyon? Masaya ba talaga ako o nagpapanggap lang ako? Bago pa ako makasagot, narinig ko ang boses ni Daniel. Babe, may tumatawag sa phone mo. Napatingin ako sa kanya at doon ko napansin ang pangalan sa screen. Si Mama. Agad kong kinuha ang telepono, ngunit hindi ko maalis sa isip ko ang tanong ni Adrian. Habang kausap ko si Mama tungkol sa mga detalye ng kasal, parang nawawala ang focus ko. Ang bawat salita niya ay parang dumadaan lang sa tenga ko. Pagkatapos ng tawag, bumalik ako sa sofa, ngunit hindi na ako nag-reply kay Adrian. Hindi ko alam kung ano ang susunod kong gagawin. Kinagabihan, habang natutulog si Daniel sa tabi ko, hindi ko mapigilan ang sarili kong umiyak. Iniisip ko kung anong klaseng buhay ang naghihintay sa akin, kasama si Daniel, ngunit ang puso ko ay tila nasa iba. Iniisip ko kung ano ang magiging reaksyon niya kung malaman niya ang totoo. Biglang tumunog ang cellphone ko. Isang chat mula kay Adrian. Kung may chance gusto kitang makita ulit. Halos hindi ko maigalaw ang mga daliri ko. Nanginginig ang buong katawan ko. Sa simpleng mensaheng iyon, parang nagbukas ang pinto ng nakaraan. Ngunit ang tanong ko sa sarili ko, handa ba akong pumasok sa pintong iyon? Nakatitig ako sa salamin, pilit na pinapakalma ang sarili. Ang puting bestida ko, masyadong perpekto, halos hindi ko na maramdaman ang tela sa balat ko. Parang nakakulong ako sa isang mundo na hindi ko pinili. Bukas na ang kasal, pero parang may mabigat na tanikala sa dibdib ko na hindi ko maipaliwanag.
Hindi ko alam kung ito ba ang takot, pangamba o isang bagay na mas malala, pagsisisi. Si Adrian, ang fiancé ko, ay lahat ng maaring pangarapin ng isang babae. Mabait siya, maalalahanin, may direksyon sa buhay, at higit sa lahat, mahal niya ako ng walang pag-aalinlangan. Pero bakit, sa kabila ng lahat ng ito, may bahagi ng puso ko na tila umaasa sa isang bagay na hindi niya kayang ibigay, isang bagay na hindi niya kayang punan, o baka isang tao? Naputol ang pag-iisip ko nang kumatok si Mama sa pintuan. Anak, kumain ka muna. Hindi mo pa natitikman ang pagkain simula kanina. Tumango ako kahit na alam kong wala akong ganang kumain. Sumama ako sa kusina, pilit nang ngumiti habang pinagmamasdan si Mama na abala sa paghahanda ng mesa. Pero kahit nasa harap ko ang pagkain, ang utak ko'y lumilipad sa ibang lugar, sa ibang panahon. Sa isang iglap, bumalik sa akin ang alaala ni Marco, ang lalaki na minsang naging sentro ng mundo ko. Ang paraan ng pagtawa niya, ang mapaglarong ningning sa mga mata niya, ang magaan niyang presensya na parang sinasabi niyang kaya kong maging masaya kahit wala akong perpektong plano sa buhay. Ang huling beses na nakita ko siya, masakit. Nagpaalam siya nang hindi ko inaasahan at iniwan niya akong puno ng tanong at luha. Hindi ko alam kung bakit, pero hindi ko siya kailanman nakalimutan. Adrian, ang tamang tao para sa'yo, sabi ni Mama, tila nababasa ang iniisip ko. Hindi lahat ng relasyon ay katulad ng mga nakaraan mo. Sa huli, ang mahalaga ay ang tao na mananatili sa tabi mo, hindi ang mga alaala ng nakaraan. Tumango ako, pero ang puso ko'y tila sumisigaw ng iba. Paano kung ang tamang tao ay hindi ang taong hinahanap ng puso ko? Paano kung ang tama ay hindi sapat? Kinagabihan, habang nakahiga na ako, hindi pa rin mapakali ang isip ko. Hinawakan ko ang cellphone ko. Gusto kong tawagan si Adrian, sabihin sa kanya ang lahat ng nararamdaman ko. Pero paano ko sasabihin na hindi ko siya ganap na mahal? Paano ko aaminin na may bahagi ng puso ko na nananatili kay Marco? Sa halip, napunta ako sa social media. Hindi ko alam kung bakit, pero tinipi ko ang pangalan ni Marco. Lumabas ang profile niya, hindi ko siya nakausap o nakita sa loob ng 3 taon. Pero heto siya, ngumiti sa mga larawan kasama ang mga kaibigan. Masaya, parang wala akong naging bahagi ng buhay niya. Napansin ko ang isang post niya mula kahapon, isang larawan ng ilog kung saan kami madalas pumunta noon, may caption na, "Minsan, bumabalik tayo sa lugar na nagbigay ng tunay na saya kahit hindi na natin ito maaring balikan." Parang may tumusok sa puso ko. Ang mga salitang iyon parang para sa akin. Parang tinawag niya ako mula sa nakaraan. Hindi ko alam kung bakit, pero bumangon ako mula sa kama. Kinuha ko ang jacket ko, ang susi ng kotse, at lumabas ng bahay. Madilim na ang daan, pero alam ko kung saan ako pupunta. Ang ilog, ang lugar kung saan kami nag-usap, tumawa, at nangarap. Ang lugar kung saan ko unang naramdaman na mahal ko siya. Pagdating ko sa ilog, tahimik ang paligid. Ang mga alon ng tubig, kalmado, parang hinihintay ako. Pero ang hindi ko inaasahan ay ang taong naroon, si Marco. Nakaupo siya sa isang malaking bato malapit sa tubig. Ang mga mata niya nakatingin sa kawalan. Halos hindi ko magawang huminga. Ang mundo ko parang tumigil sa sandaling iyon. Hindi siya lumingon kahit narinig niya ang mga yapak ko. Pero alam kong naramdaman niya ang presensya ko. Sa wakas nagsalita siya, ang boses niya mabigat pero kalmado. Akala ko hindi ka darating. Napako ako sa lugar ko. Hindi ko alam kung paano sumagot, pero ang puso ko tumitibok ng malakas, mas malakas kaysa kailanman. Marco, bulong ko halos hindi naririnig ang sarili ko. Bakit ka narito? Tumayo siya, mabagal, ang mga mata niya sa akin na parang hinahanap ang sagot sa tanong na hindi niya kailanman na itanong. Lumapit siya, ang mukha niya seryoso, pero may bakas ng sakit.
Akala ko kaya kong kalimutan ka, sabi niya. Pero mali ako, hindi ko na kayang magpanggap na wala ka sa buhay ko. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Ang mga salitang iyon ang sinasabi ng puso ko. Pero paano ko siya sasagutin kung may fiancé na ako? Kung may Adrian na naghihintay sa akin? Bago pa ako makapag-isip, biglang hinawakan ni Marco ang kamay ko. Ang init ng palad niya, pamilyar, parang bumalik ako sa mga araw na kami pa ang magkasama. Pero kasabay nito, naramdaman ko ang bigat ng engagement ring sa daliri ko. Ang bigat ng responsibilidad ng pangakong binigay ko kay Adrian. Sabihin mo sa akin, pakiusap ni Marco, ang tinig niya puno ng damdamin. Sabihin mo kung mahal mo pa rin ako. Sa sandaling iyon, ang mundo ko'y tila nagkasalungatan. Ang puso ko hinihila ng dalawang direksyon. Pero bago ko pa maibuka ang bibig ko, narinig ko ang tunog ng kotse sa likuran ko. Napalingon ako. Si Adrian. Nakatayo siya malapit sa kotse niya, ang mga mata niya nakatingin sa amin. Nakaupo ako sa gilid ng kama, nakatanaw sa bintana kung saan ang liwanag ng buwan ay pilit na sumisiksik sa manipis na kurtina. Tahimik ang paligid, pero sa loob ko, parang may bagyong walang tigil na nananalasa. Ang bawat tibok ng puso ko ay mabigat, parang may bagay na gustong kumawala pero hindi ko matukoy kung ano. Bukas, sisimulan na ang huling linggo ng paghahanda para sa kasal namin ni Daniel. Ang lalaking pinili ng utak ko pero hindi ng puso ko. Si Daniel ay perpekto sa lahat ng aspeto. Maayos siyang magsalita, edukado, maalalahanin. At higit sa lahat, mahal na mahal niya ako. Pero bakit? Bakit sa tuwing tumitingin ako sa kanya, hindi ko magawang makita ang kinabukasang pinapangarap ko? Parang may kulang, parang may hinahanap ang puso ko na hindi niya kayang ibigay. Napatingin ako sa maliit na kahon na nasa ibabaw ng mesa. Nandoon ang singsing na ibinigay niya noong nag-propose siya sa akin. Maganda ang disenyo nito, makintab, may maliit na diamante sa gitna. Pero sa tuwing isusuot ko iyon, parang tumitimbang ang kamay ko. Parang sinasakal ako ng kinang nito. Inilapag ko ito sa mesa at bahagyang tumingala. Hindi ko na alam kung tama pa ba ang ginagawa ko. Sa gitna ng pag-iisip ko, bigla akong napatingin sa telepono. May mensahe, binuksan ko ito at ang pangalan sa screen ay nagpatigil sa paghinga ko. Marco. Si Marco, ang lalaking minsang naging mundo ko. Ang lalaking minsay pinangarap kong makasama habang buhay. Pero siya rin ang lalaking iniwan ako. Walang paliwanag, walang paalam. Iniwasan ko siyang matagal na panahon, pilit kong kinalimutan. Pero ang pangalan niya sa screen ay parang multong bumalik para guluhin ang tahimik kong gabi. Ang mensahe niya ay maikli. Pwede ba tayong magkita? May kailangan akong sabihin. Tumayo ako, naglakad-lakad sa kwarto, pilit na sinusubukang huwag pansinin ang init ng kabang bumalot sa katawan ko. Bakit ngayon? Bakit siya biglang bumalik? Akala ko tapos na kami. Akala ko nailibing ko na ang lahat ng nararamdaman ko para sa kanya. Pero ang totoo, hindi pa pala. Maya-maya, napansin kong hawak ko na ang telepono at nagtatype ng sagot. Saan? Ang tanong ko, hindi ko alam kung bakit ko siya sinagot. Hindi ko alam kung bakit parang kusang gumalaw ang mga daliri ko para mag-reply. Makaraan ng ilang minuto, nag-reply siya. Sa dating lugar, bukas ng gabi. Alam ko kung saan iyon, ang maliit na coffee shop malapit sa parke kung saan madalas kaming mag-usap noon. Ang lugar na puno ng alaala. Ang lugar na pinilit kong iwasan simula nang mawala siya. Kinabukasan, dumaan ang araw na parang isang blur. Nasa opisina ako pero hindi ko magawang mag-concentrate. Nag-uusap kami ni Daniel tungkol sa mga detalye ng kasal pero ang utak ko ay lumilipad. Ang umaga ay naging hapon at ang hapon ay mabilis na naging gabi. Hanggang sa natagpuan ko ang sarili ko nakatayo sa harap ng coffee shop na iyon. Pumasok ako at nandoon siya, si Marco.
Nakaupo sa isang sulok, nakasuot ng simpleng polo, pero tila may kakaibang liwanag sa kanya. Nang magtagpo ang mga mata namin, parang bumalik ang lahat ng alaala. Ang bawat halik, yakap at tawanan. Pero kasabay noon, bumalik din ang sakit. Ang sakit ng pag-iwan niya sa akin ng walang paliwanag. Salamat at pumunta ka, sabi niya habang naupo ako sa harapan niya. Sabihin mo na kung ano ang kailangan mong sabihin. Marco, sagot ko. Pilit na pinapanatili ang lamig sa boses ko. Hindi ko gustong ipakita sa kanya kung gaano pa rin siya kahalaga sa akin. Huminga siya ng malalim bago nagsalita. Gusto kong humingi ng tawad. Alam kong iniwan kita ng walang paliwanag at alam kong nasaktan kita ng sobra. Pero ginawa ko iyon dahil natakot ako. Natakot akong hindi ko kayang ibigay ang lahat ng kailangan mo. Naramdaman ko ang hapdi sa dibdib ko. At sa tingin mo, tama iyon? Naiiwan mo na lang ako ng ganon? Na hindi mo man lang ako binigyan ng pagkakataong malaman kung ano ang nangyayari? Tumango siya, pero kita ko ang lungkot sa mga mata niya. Oo, nagkamali ako. Pero ngayon, gusto kong bumawi. Gusto kong sabihin sa'yo na hindi kita nakalimutan. Mahal pa rin kita. Parang tumigil ang mundo ko. Ang mga salitang iyon ang matagal ko nang gustong marinig. Pero hindi na ito tama. Hindi na ito ang panahon para sa amin. May fiancé na ako. May kasal na akong inaasikaso. Pero bakit parang ang puso ko ay gustong bumigay? Tumayo ako, pilit na nilalabanan ng luha. Huli na, Marco. Hindi na tayo pwede. Pero bago ako makalayo, hinawakan niya ang kamay ko. Sabihin mo sa akin, mahal mo pa rin ba ako? Hindi ko alam kung paano ako nakapagbigay ng sagot. Pero ang sinabi ko ay nagpatigil sa lahat. Oo. Bigla siyang tumayo, hinila ako papalapit sa kanya. Pero bago pa siya makapagsalita, narinig ko ang pamilyar na boses mula sa likuran. Ano ito, Ana? Napalingon ako. Si Daniel. Nakatayo sa may pintuan ng coffee shop, nakatingin sa amin. Ang mga mata niya ay puno ng pagtataka at puot. Nasa harapan ko ang wedding gown na pinili ko. Ilang linggo na ang nakalipas. Ang puting tela nito ay tila sumisigaw ng pangako, ng kasiguraduhan, ng pag-ibig na dapat ay buo at walang pag-aalinlangan. Ngunit habang hinahaplos ko ang makinis na seda, ang puso ko'y bumibigat. Hindi ko alam kung dahil ba sa kaba o sa hindi maipaliwanag na lungkot na patuloy na bumabalot sa akin. Si Leo, ang fiancé ko, ay ang perpektong lalaki. Matalino, maaasahan at higit sa lahat, mahal na mahal niya ako. Wala akong dahilan para magduda sa kanya. Sa tuwing magkasama kami, palaging may ngiti sa labi niya. Palaging may hawak siyang sorpresa na nagpapakilig sa akin. Sinabi ng lahat na napakaswerte ko sa kanya at alam kong totoo iyon. Pero bakit ganito? Bakit sa tuwing mag-isa ako, ang pangalan ni Adrian ang bumabalik sa aking isipan? Si Adrian ang unang lalaking minahal ko. Hindi namin natapos ng maayos ang kwento namin. Nagkahiwalay kami dahil sa mga pangarap na hindi nagtugma. Siya, gusto kong magpatuloy sa aming simpleng buhay sa probinsya. Samantalang ako, pinili ang Maynila para abutin ang mga pangarap kong akala ko'y magpapasaya sa akin. Hindi siya lumaban. Hindi niya ako pinilit. Hinayaan niya akong umalis at iyon ang pinakamasakit. Sa paglipas ng taon, naisip kong siguro tama ang desisyon niyang hayaan akong magpatuloy. Pero ngayong malapit na akong ikasal, bakit tila siya pa rin ang hinahanap ng puso ko? Magiging masaya ka, bulong ko sa sarili ko habang iginagayak ang gown sa manikin. Si Leo ang tamang lalaki para sa'yo. Pero kahit anong ulit-ulit ko sa mga salitang iyon, hindi maalis sa isip ko ang tanong, paano kung si Adrian ang para sa akin? Paano kung siya ang tunay kong kaligayahan? Sa gitna ng aking pag-iisip, tumunog ang aking cellphone. Si Leo. Agad kong sinagot ang tawag, pilit na itinatago ang pag-aalinlangan sa boses ko. Hey, mahal, bati niya, puno ng lambing. Nagpapatahi na ba ang gown mo?
Malapit na ang araw natin ha. Excited ka na ba? Of course, sagot ko. Kahit ang puso ko'y tila nagpipilit lang. Hindi na nga ako makapaghintay. Ang saya naman marinig yan. Mahal na mahal kita, okay? Lahat gagawin ko para mapasaya ka. Alam ko, tugon ko, pero ang tingin ko'y muling bumaling sa gown. Sa bawat salitang binibitawan ni Leo, parang mas lalo kong nararamdaman ang bigat sa dibdib ko. Pagkatapos ng tawag, nagdesisyon akong lumabas. Kailangan kong makalanghap ng sariwang hangin. Masyado nang nakakasakalang mga tanong sa isip ko. Muli akong bumalik sa lugar kung saan kami unang nagkakilala ni Adrian, sa parke malapit sa lumang simbahan. Hindi ko alam kung bakit. Siguro gusto kong makahanap ng sagot o kahit ano na makakapagpakalma sa utak ko. Habang naglalakad ako sa kahabaan ng parke, ang bawat puno, ang bawat bench, ang bawat bulaklak ay tila bumabalik sa akin ang mga alaala namin ni Adrian. Dito kami madalas mag-usap, tumawa, magplano ng hinaharap na hindi naman natuloy. Naalala ko ang simpleng nangiti niya, ang paraan niyang titigan ako na parang ako lang ang mahalaga sa mundo. At doon, sa bench na madalas naming tambayan, may nakaupo. Isang pamilyar na figura. Hindi ko na kailangang lumapit para makilala kung sino. Si Adrian. Parang tumigil ang mundo ko. Hindi ko alam kung dapat ba akong lumapit o umiwas. Pero bago pa ako makapagdesisyon, tumingin siya sa direksyon ko. Nagtagpo ang mga mata namin. Ang mga mata niyang noon pa man ay puno ng pagmamahal. Hindi ko alam kung paano ko napilit ang mga paa kong maglakad palapit sa kanya. Adrian? Tanong ko, kahit alam ko na ang sagot. Hindi ko alam kung bakit kailangan ko pang banggitin ang pangalan niya. Siguro para lang masigurado na hindi ako nananaginip. Isa, tugon niya, ang boses niya ay malalim, puno ng emosyon. Hindi ko alam na makikita pa kita ulit. Umupo ako sa tabi niya, hindi pa rin makapaniwala sa nangyayari. Anong ginagawa mo dito? Hinahanap ko ang sagot niya at tumingin siya sa akin na parang alam na niya ang dahilan ng lahat. At ikaw? Bakit ka narito? Hindi ko alam kung ano ang isasagot. Pero bago pa ako makapagsalita, tumingin siya sa simbahan sa di kalayuan. Ikakasal ka na, hindi ba? Tumango ako, hindi ko kayang magsalita. Parang ang bawat salita ay magdadala sa isang pag-amin na hindi ko pa handang harapin. Masaya ka ba? Tanong niya, diretso at walang paligoy-ligoy. Tumingin ako sa kanya at sa kauna-unahang pagkakataon, hindi ko na kayang magsinungaling. Hindi ko alam. Muling bumaling ang tingin niya sa simbahan. Isa, kung may pagkakataon kang piliin ulit, anong pipiliin mo? Ang tanong niya ay tumama sa puso ko. Hindi ko alam ang sagot, pero bago ko pa mahanap ang tamang salita, tumayo siya at tumingin sa akin. Hindi ko na dapat sabihin to, pero hindi ko kayang magpigil. Mahal pa rin kita. Hindi ako nakagalaw. Ang mga salita niya ay parang kidlat na tumama sa akin. At bago pa ako makapag-react, iniabot niya ang isang papel, isang sulat. Basahin mo yan kapag handa ka na, sabi niya, at tumalikod siya, iniwan akong nakatulala. Hawak ang liham na tila magbabago sa takbo ng buhay ko. Habang nakatingin ako sa papalayong likod niya, isang bagay ang malinaw. Ang puso ko'y muling tumibok para sa lalaking akala ko'y iniwan ko na sa nakaraan.